Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Nenita. Sabi niya, there's may ugali si Kimi na loyalty. Kung sino ang mga taong minahal niya, ay maasahan mong loyal na loyal siya sa lahat. Hindi mabibili si Kim ng pera. Yan ang kanyang prinsipyo. Mas bibigyan ni Kim ng mahalaga ang mga taong nasa kanya in all times. Yan si Kim Chu. Swerte talaga si Paolo sa kanya, Dres. Maraming salamat sa komento, Ginang Nenita. Yes po, ganyan po talaga yung ugali ni Chinita Princess. Yung loyalty talaga, hindi na po yun maaalis sa kanya. And also, ito pa yung nakakatuwa na ugali ni Chinita Princess. Meron po kasing naliligaw sa kanya na parang mayaman, ganun. Nabalitaan ko lang naman to mga kakimpaw, kumbagay naririnig, nababasa-basa, ganyan. So, parang meron yatang ino-offer or regalo po yung mayaman na yun. Pero alam nyo si Chinita Princess, tinanggihan niya yun mga kakimpaw kasi kayang-kaya niya pong makabili ng ganun. Ibig sabihin, pag walang chance or wala po siyang pag-ibig or pagtingin sa isang lalaki mga kakimpaw, ay direct to the point talaga si Kim Chu na ay hindi, sa iba na lang. Ganyan po, kahit merong ino-offer sa kanya, nireregaluhan siya ng mga mamahaling bagay, hindi niya po tinatanggap. Pagkos thank you na lang. Ganyan po ang isang Chinita Princess. Pero pag love na love niya ang isang tao, syempre tatanggapin niya yon. Katulad po ng bike na regalo ni Paolo kay Kim Chu na milyon lang naman ang halaga. Ibig sabihin, ganon din yung nararamdaman niya kay Paolo. Kaya naman tinatanggap niya yung mga binibigay ni Paolo. 'Di ba? Kasi kung wala pong puntos yan sa puso ni Kim, naku hindi po tatanggapin ni Kim Chu yung regalo ni Paolo. So doon pa lang mga kakimpaw, 'di ba? Alam na natin na kung anong meron sa kanilang dalawa. Kaya kudos kay Chinita Princess. So maraming salamat sa komento, Ginang Nenita. God bless po sa inyo at mabuhay kayo. Next comment mula naman po kay Ginang Edetana Donza. Sabi niya, hello Dres, good eve. Matanong ko lang, kailan ba uuwi ang Kim Pao? Namiss na namin ang dalawa. Totoo bang may nag-training si Kim sa ibang bansa? Bakit nandyan si Kimi sa France? Pinapunta ba ni Paulo si Kimi sa France kaya sumunod si Kimi? Ibalita ko may bagong project ang Kim Pao. Sana naman matapos na ang pending project nila ni Nadine para magsama ng umuwi sa Pinas si Kim at Papi. Totoo ba na si Jay Cuenca ay nagpunta sa Paris, France para umattend ng civil wedding? Kanino kayang kasal? Duda naman may civil wedding ang Kim Pao sa France, Paris. Wow, pag totoo yun, lahat kami kikilig and happy. At pag sa church wedding na, maraming magpapaletsyon. To be honest, pag ikakasal ang Kim Pao talagang magpapaletsyon kami. Nakatali na yan sa aming mga fans. Mindset ng Kim Pao. Pinaghandaan namin yon. Naghintay lang kami. Sana may kasalan ng maganap soon in God's will. Excited na kami. So maraming salamat sa komento, Ginang Edetana Donza. So bali-balita lang yan. Di pa naman po confirm kung may katotohanan ba yung lumalaganap na yan sa mundo ng social media. Tungkol naman po sa kay Chinita Princess, yes, tama po kayo. May training talaga siya. And totoong meron silang project together ni Paula Avellino after po ng World Tour. So maraming salamat sa komento, Ginang Edetana Donza. God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito. Tunahin na nga natin i-congratulate si Kim and Paolo Avellino sa panibago na naman pong
award na nasungkit nila, the Third Gawad Dangal Filipino Awards for 2025, Most Outstanding and Popular Love Team of the Year. Grand winner ang Kim Pao. Congratulations! Another blessings na naman ito. So sabi nga dito ni Funtime Poxy, naawa na talaga ako sa mga chronic bashers ng Kim Pao. Kung gusto nyo ilalagay ko kayo sa Islam upang makasalamuhan nyo ang ibang chronic bashers na nandun. Gusto nyo ba yon? Maawa naman kayo sa sarili nyo. Yung mga bashers kasi na yan, hindi po natututo o hindi po tumitigil kakabatikos kay Kim and kay Paolo. So ayan, kakabatikos nila. May panibagong blessings na naman si Kim and syempre si Paolo. Samantalang pag-usapan naman natin ang pangkakalampag sa management ni Kim and Paolo Avellino at reklamong magprotestang wag na pong ilipat ang Di Alibay sa second slot. Sabi nga dito mga kakimpaw, kung sakaling galawin nyo, tinagpo ang Dreamscape, kung sakaling galawin nyo uli ang schedule ng Di Alibay na ilagay sa second slot, ayaw na naming manood. Yung Budoy Cheater na malamlam ang career ang papaboran nyo. Yung movie nga ng Kimpaw, ilang beses na move, parang bola ang pinapasa-pasa. Then sabi po ni Carlos Miguel, tama, don't you dare na galawin ang time slot ng Di Alibay. Sabi nga ni Mama Ray Pumaloy kanina, ipaglaban. Salamat at napag-usapan nyo itong bagay na to sa show ninyo, Don Zermino, para aware din sila na maraming di pabor na galawin ang slot. So yes, napanood ko po yung programa ni Ray Pumaloy and Don Zermino. Sabi nga nila, ayaw daw po nila rin na malipat ang Di Alibay sa second slot. Kasi syempre, di ba, nakapanghatak na po ng viewers ang Di Alibay sa first slot. Tapos, ililipat pa sa second slot para po dito kay Gerald Anderson na palabas. Syempre, sinong sasama ang loob nun, di ba? Syempre, masasaktan ng Kim Paulancia. Kaya daw pag nangyari yun, magbo-boycott na lang daw sila at hindi na sila manonood. So sad naman. Kaya sana hindi pumalipat ang Di Alibay. Kung ako naman ang tatanungin, okay lang din naman sa akin ang second slot mga kakimpaw eh. Wala naman pong masama kung saan sila ilagay. Dahil tayo naman ay susunod at susunod pa rin kung nasaan si Kim and si Paolo Avellino. Diba kasi kung iboboykot natin yung Di Alibay pag na-move ng second slot, edi parang pinakita natin sa management din na mahina, 'di ba? Mahina yung suporta natin. Wag pong ganoon. Hayaan po natin sila kung saan po ilagay ang Di Alibay. Okay, tanggap naman natin 'yon dahil ang Di Alibay kasi ay napalabas na sa Prime at napapanood ng advance dito po sa I Want. 'Di ba? Kaya kahit second slot, okay lang naman sa atin. Huwag tayong magtatampo doon at mag-iengganyo na i-boycott ang Di Alibay ni Kim and Paolo. Okay? So, paano mga kakimpaw? Hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.